Napaiwas ako bigla ng tingin kasabay ng pag-iinit ng aking pisngi nang umisi siya. Shit, baka isipin niya gwapong-gwapo ako sa kanya. Well, slight lang naman. Tumikhim ako at pinormal ang mukhang pinalik ang tingin sa kanya. Sir? Yung ID ko po? Nauutal pa na sabi ko. Tumaas naman ang isang kilay niya habang hindi pa rin napupuknat ang tingin niya sa akin. Naiilang na nga ako dahil parang tumatago sa katawan ko ang mga tingin niya at parang nababasa niya ang nasa isip ko. ID mo? Nasa akin ba? Tanong niya. Tumaas din ang kilay ko. Wala po sa loob Sabi ng mamang pulis, baka daw nasa inyo pa. Kayo kasi yung humuli sa akin kanina. Nakangusong sabi ko. Parang wala akong natatandaan na hinuli kita kanina. Aniya, na matiim pa rin ang tingin sa akin pero ang mata ay nangingislap. Napasimangot ako sa sinabi niya. Duda ako sa sinabi niya kasi na hindi niya ako natatandaan. Malamang pinagtitripan lang ako nito. Talaga po ba sir? Hindi niyo ako natatandaan? Ako lang po yung hinabol niyo at hinarang kanina dahil natalsikan ko ng burak yung mukha niyo. Kaya ang baho niyo kanina. Pasarkastikong sabi ko. Siya naman na napasimangot. Oo na, natatandaan na kita. Tila inis na sabi niya at may dinukot sa bulsa. Lihim naman akong napangisi. Kala mo ha, kahit malaki ka, papalag ako sa'yo, uy. Paglabas ng kamay niya sa bulsa niya ay may hawak na siyang ID na malamang ay sa akin nga. Tiningnan pa niya ito at ako. Palipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa ID na parang naninigurado kung ako nga talaga ang nasa picture ng ID. Nakakunot pa ang noon niya. Ikaw ba talaga to? Bakit parang iba ang itsura mo dito sa ID? Nagdududang tanong niya. Napasimangot naman ako at sinilip ang ID kong hawak niya. Ako po yan sir. Kita naman sa mukha ko, di ba? Mukha ko yung nasa ID. Sabi ko. Hindi mo nga kamukha Kahawig mo lang pero hindi mo kamukha. Baka naman nanay mo to. Nahigit ko ang hininga at nanlaki ang mata sa sinabi niya. Grabe kayo sir Matagal nang patay ang nanay ko. High school pa lang ako at kinuha ko ang ID na yan 4 years ago pa lang. Kayo lang ang nagsabi na mukha akong nanay dyan. Wala akong sinabing mukha kang nanay. Ang sabi ko lang, baka nanay mo to, so malamang kamukha mo ang nanay mo, paliwanag niya. Napanguso naman ako. Akala ko sinasabi niyong mukha akong nanay Tapos, hindi ka kasi nakikinig sa mga sinasabi ko. Teacher ka pa man din. Aniya, sabay ngisi. Hindi na ako sumagot dahil baka iba ang lumabas sa bibig ko, lalong hindi ko lang makuha ang ID ko. Ilang taon ka na? Nakalagay po dyan sa ID ko, yung birthday ko sir. Magbilang ka na lang kaya. Pinandilatan niya ako ng mata. Tinatanong kita ng maayos. Napakagatlabi ako at bahagyang napangiwi. Sabi na pahamak tong bibig ko 23 na po sir. Sagot ko. Sambit niya at tumango-tango. Pwede na. Oh. Aniya at inabot sa akin ang ID ko. Agad ko naman itong kinuha. Sa susunod, mag-iingat ka sa pagmamotor. Masyado kang kaskasera. Kababae mong tao at teacher ka pa man din. At isa pa, kumuha ka na ng lisensya ha. Sa susunod na mahuli ulit kita, yari ka na talaga sa akin. Sermon niya sa akin na may halong banta. At ganun pa rin, matiim ulit ang kanyang pagtingin. Para naman akong kinilabutan sa huling sinabi niya. Pero ibang kilabot ang dating, hindi ko maintindihan. Parang nagtataasan pa nga ang mga balahibo ko. Opo sir, salamat. Nakangusong sabi ko at nilagay na sa bagang ID. Kahit banas ako sa kanya ay medyo lumuwag naman ang pakiramdam ko dahil sa wakas, tapos na ang kalbaryo ko ngayong araw. Salamat po ulit sir, alis na po ako. Paalam ko pa sa kanya. SPO1 Lloyd Villar. Sambit niya. Po? Yun ang pangalan ko, tandaan mo, Aliana. Nahigit ko ang hininga nang banggitin niya ang pangalan ko. Kumalabog pa ang dibdib ko sa di ko malamang kadahilanan. Opo sir, sige po, mauna na ako.
Nauutal na sabi ko. Tumango naman siya. Agad na akong tumalikod at malalaki ang hakbang na bumalik sa presinto para kunin ang motor. Nararamdaman ko pa rin ang mainit niyang tingin sa akin. Pasimple ko siyang nilingon at mabilis din nagbawi. Tama nga ako. Nakatingin siya sa akin. Ay, bakit ba ako kinakabahan ng ganito sa kanya? Sana hindi na kami magkita. Aba, anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Bungad sa akin ni Chamiding. Pagpasok ko ng bahay, tiningnan ko naman ang suot kong relo. 5:36 na ng hapon. May dinaanan lang po ako, Chang, sabi ko, at nagmano sa kanya. Dumaan ka sa presinto? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Paano niyo nalaman, Chang? May third eye na kayo? Pinalo niya ako sa braso na ikinadaing ko. Bakit, Chang? Ano naman ang ginawa ko? Nakangiwing tanong ko habang hinihimas ang braso kong pinalo niya. Kahit patapik lang yun, masakit pa rin dahil mabigat ang kamay niya. May nakapagsabi sa akin na nahuli ka daw kanina ng pulis at na-impound ang motor mo. Nandidilat ang matang sabi ni Chang. Nanlaki na naman ang mata ko. Sino pong nagsabi sa inyo? Sino na naman kayang chismosa ang nagsabi kay Chang? Ay nako, si Tata. Nakita ka daw ng asawa niya habang namamasada ng tricycle at kinuha nga ng mga pulis ang motor mo. Ko, nakakahiya ka talagang bata ka. Teacher ka pa man din tapos ganyan. Sinabi ko na kasi sa iyong kumuha ka ng lisensya. Panay ang motor-motor mo. Tapos pasong student permit lang ang dala mo. Eh di yan, natsyempuhan ka. Sermo niya sa akin. Kulang na nga lang, kutusan niya ako eh. Napangiwi ako at napakamot sa ulo. Opo, Chang, kukuha na po ako ng lisensya. Sabi ko na lang. Hahaba lang ang sermo niya sa akin kapag nangatwiran pa ako. Bumuntong hininga siya at napailing-iling na lang. Oh, ano nang nangyari? Natubos mo ba ang motor mo? Tanong niya at sumilip sa labas para tingnan kung dala ko ang motor ko. Opo, Chang, natubos ko po. Nangutang po ako kay Macy ng pantubos. Sige, bukas bibigyan kita ng pera. Bayaran mo na si Macy, ha? Sabi niya. Natuwa naman ako, at least mababayaran ko na agad si Macy. O sige na, magbihis ka na at magsaing, ani Chang. Opo, Chang, sabi ko, at dumiretso na ng kwarto ko para magbihis. Kaloka ka, insan, nakakahiya ka ha? Bulalas ni Ben na nakatikwa sa mga daliri habang may hawak na binalatang hipon. Kinuwento na kasi sa akin ni Chang Miding. Yung kung anong nangyari sa'yo kanina. Naku, pagsabihan mo nga yung pinsan mo, Benjamin, at napakatigas ng ulo. Panayang paalala ko dyan na kumuha na ng lisensya. Hayan, nahuli na nga siya. Ani Chang sa gitna ng pagsubo ng pagkain. Napanguso naman ako. Kukuha na nga po ako. At kailan naman? Baka puro ka lang sabi pero wala kang gawa. Nakataas ang kilay na bira sa akin ni Benj. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon pero ayaw niyang magpatawag sa akin ng kuya o kaya ate. Binabai siya, kumilos pero hindi naman siya nagko-crossdress or nagmi-makeup. Normal na lalaki pa rin ang itsura niya at pananamit. Maraming ang nagkakagusto sa kanyang babae dahil gwapo naman talaga itong pinsan ko. Crush nga siya ni Macy eh. Sobrang close kami dahil kaming dalawa lang ang magpinsan. Kapatid ng yumao kong ina at ni Chang Meding ang tatay niya na nasa Qatar na isang OFW. Ang nanay niya naman ay may iba ng pamilya. Sa susunod na sahod ko, kukuha na ako ng lisensya, sabi ko at sinubo ang hipon na binalatan ko. Siguraduhin mo lang, kundi sasabunutan kita, banta niya sa akin sabay irap. Oo nga, kukuha na talaga ako. Nakanguso pa rin sabi ko. Ako muna ang hawak ng susi ng motor mo para hindi mo muna magamit hanggat wala kang lisensya. Ani Chang Miding. Opo, Chang, sabi ko na lang. Ay, Aliana pamangkin, para ka pa ring bata na kailangan panggabayan. Paano na lang kung mawala ako? Paano ka na? Grabe ka naman, Chang. Malakas pa po kayo, no? Sabi ko. Kahit na ba may pagka-istrikta at masungit itong tiyahin ko ay ayoko naman siyang mawala. Siya na ang tumayong magulang ko at natitirang mahal ko sa buhay. Bukod kay Ben at Chong. Matanda na ako pamangkin at
ang lakas ko unti-unti na ring nauubos. May nararamdaman na rin ako at ang gusto ko lang bago ako mawala ay makita kayong dalawang magpinsan na maayos na ang buhay. Lalo ka na dahil wala ka ng magulang, litanya ni Chang. Medyo nakaramdam ako ng lungkot sa sinabi ni Chang. Dama ko sa boses niya ang pag-aalala sa akin. Well, araw-araw naman, hindi naman niya ako papagalitan kung hindi siya nag-aalala sa akin at nagmamalasakit. In short, mag-asawa ka na insan para mawala na ng sakit sa ulo si Chang. Sabat ni Ben, sabay ngisi. Muntik naman ako masamid sa sinabi niya. At sino naman ang mapapangasawa nitong pinsan mo? Yung mga manliligaw niyang tambay lang dyan sa kanto? Naku, Aliana, wag na wag mong sasagutin ni isa sa mga yon, kundi itatakwil kitang pamangkin. Baka imbes na magandang buhay ang matikman mo, lalo ka lang maghirap. Litanya na naman ni Chamiding. Napasimangot ako. Wala naman akong gusto sa mga yun, Chang. Sabi ko. May mga nanliligaw kasi sa akin na taga dito lang din sa amin. Yun nga lang ay mga dakilang tambay sa kanto na walang ibang ginawa kundi ang uminom, manigarilyo, magbilang ng mga taong dumadaan at minsan ay napapaaway pa. Pero mababait naman sila sa mga taga dito din sa amin. Dapat lang kung mag-aasawa ka, dapat yung kaya kang buhayin, hindi yung ikaw ang bubuhay sa kanya. Dagdag pa ni Chang Meding. O kaya, yung dapat mong asawahin, insan, yung mas matanda sa'yo. Mga 10 taon ng tanda sa'yo. Hirit naman ni Ben. Nanlaki naman ang mga mata ko sa sinabi niya. Grabe ka naman sa 10 taon. Sobrang tanda naman nun sa akin. Bulalas ko. Mas maganda nga yun eh, dahil matured na sila. Ayaw mo ba nun? May asawa ka na? May tatay ka pa? Tawang-tawang sabi ni Ben. Napabusangot na lang ako. Basta, kahit anong lalaki pa yan, basta matino at kaya kang buhayin. Sabat ni Chang Meding. Hindi pa ako mag-aasawa, Chang. Bata pa po ako, no? Saka magiging beauty queen pa po ako. Nakangusong sabi ko. Sus, hindi mo pa ba sinusukuan yan? Kung hindi talaga para sa'yo, wag mo nang ipilit. Mag-focus ka na lang sa pagtuturo. Dagdag pa ni Chang Meding. Nagkatinginaw naman kami ni Benj. Tinaasan lang niya ako ng kilay na parang sinasabing, wag na akong sumabat kaya tumahimik na lang ako. Hindi rin naman kasi pabor si Chang sa pangarap kong maging beauty queen. Ayaw niyang magsusuot ako ng mga bikini sa harap ng madla. Pagkatapos ng hapunan ay kami na ni Ben na naglikpit. Ako na ang naghugas ng plato. Naabutan ko si Ben na nasa sala pa at prenteng nakaupo habang nagsa-cellphone. Akala ko lumabas siya. Tumabi ako ng upo sa kanya at nakiyosyoso sa cellphone niya. Anong meron? Usisa ko. Tumingin siya sa akin at umayos ng upo. Knows mo na ba na yung schoolmate mo at karibal pala ang nanalong lakambini ng Kalinaw? Siya ang magre-represent ng probinsya natin sa national pageant. Nakataas kilay na balita niya at hinarap sa akin ng cellphone niya. Nakita ko naman ang picture ng schoolmate ko noong college na mahigpit kong karibal si pageant. Si Sheila na suot ang corona niya at sash na may naka-embroid na lakambini ng Pulang Lupa 2023. Malawak ang ngiti niya at naiiyak pa. Napataas ako ng kilay. Kagabi ginanap ang taunang lakambini ng probinsya. Hindi nga kami nakapanood sa live kagabi dahil busy nga kami sa panonood ng international pageants. Hindi ko naman na inalam kung sino ang nanalo dahil natulog na agad ako. Talagang siya ang nanalo? Ano ba tanong sa final round? Tanong ko. Para sa akin kasi medyo hindi kapanipaniwala na siya ang nanalo dahil kahinaan niya ang Q&A. Hindi nga siya manalo noon sa akin eh. Nadadaan lang niya ako sa height. Hindi ko knows. Pero ayon sa nababasa kong comments, walay daw ang sagot niya. Sabaw daw. Mas magaling pa daw ang first runner-up. Nanalo lang daw dahil ninong niya ang isa sa mga judge at major sponsor ang nanay niya. Kaloka. Sarap ding mag-comment. Gumuso ako at dinampot ang cellphone kong nasa ibabaw ng lamesita at nag-log in. Hinanap ko ang page ng Lakambini. Nakita ko na nga ang mga post kay Sherry. Uy, anong gagawin mo?
Huwag kang magko-comment ha. Baka i-bash ka ng mga fans niyan. Ikaw pa ang mapasama. Patola ka pa naman. Paalala ni Ben. Iko-congratulate ko lang siya. Labas sa ilong na sabi ko, wag na. Alam naman ng mga fans ng bruhang yan na pinaplastic mo lang siya. Napasimangot na lang ako. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng inggit kay Sherry. Pangarap ko ring manalo sa Lakambini at ilaban sa national. Kaso, mukhang malabo na mangyari yon dahil kapos ako sa height. Heist, biglang nawala ang cellphone ko sa kamay ko dahil hinablot ni Bench at nakita kong nilag out niya ang social media ko. Wag mo nang tingnan yan para hindi ka mainggit, sabi niya at binalik sa akin ang patay ko ng cellphone. Ngumuso ako. Hindi ako naiinggit no? Hayan nga at nangahaba ang nguso mo. Pira niya sa akin at tinuro pa ang nguso ko. Hinarapan ko lang siya. Wag mo siyang kaiinggitan, insan. Hindi siya worth it. Nanalo siya sa hindi patas na laban. Pero, lalaban pa rin siya sa national eh. Sa tingin mo, mananalo yun? Baka nga first cut pa lang, ligwak na yun eh. Maganda lang yun at patangkad, pero walay sa pasaherela. Kaya, wag mo siyang kainggitan, insan. Mas better ka dun, kinapos ka lang sa height. Inikutan ko siya ng mata. Kahit papaano ay gumaan-gaan ang loob ko sa sinabi niya. Kung bakit kasi lagi kong tinatakasan noon si nanay kapag pinapatulog ako ng tanghali at tamad akong uminom ng gatas. Ayan tuloy, kinapos ako ng height. Eme! Nag-angat ako ng tingin sa mga kasama kong pulis nang maghagalpakan sila ng tawa. Pinagtatawa na nila ang isa naming kasamahan na siyang kumakanta. Napangisi ako nang pumuyok ulit siya. Napailing na lang ako ng umugong na naman ang tawanan at asaran. Hay, andito kami ngayon sa videoke bar at nag-inuman. Katatapos lang ng duty namin. Hindi natuloy ang plano namin ni Julia ngayon dahil may emergency daw siya kaya sumama na lang ako sa mga kasamahan kong pulis na mag-inuman. Mainam na rin yung hindi kami natuloy ni Julia dahil nawala na rin ako sa mood. Baka mabitin lang siya. Tama ka na, David. Langya ka, ang sakit mo sa tiyan. Kantsaw na nagtatawa ng sina Elmore. Pero tumodo pa ng birit si David with feelings pa ha. Ang iba pa naming kasamahan ay kinukuhanan pa siya ng video. Next naman, si Sir Lloyd ang kakanta. Sabi ng baguhang pulis na sinabayan pa ng hiyawan ng iba. Sinamaan ko naman siya ng tingin na ikinangiwi niya. Joke lang pala. Biglang bawi niya, sabay kamot sa ulo. Naku po, hindi niyo mapapakanta si paring Lloyd. At kapag kumanta yan, mas malala pa kay David. Sabat ni Elmore. Sabay tawa na sinundan naman ng iba. Napahimas na lang ako sa batok. Wala naman kasi akong hilig sa kanta at wala ring hilig sa akin ng kanta. Dinampot ko ang bote ng beer at tinungga. Binuhay ko ang cellphone na nakalapag sa hita ko. Napangisi ako habang pinagmamasdan ng mukha ng babaeng kanina pang kumukulit sa isip ko. Ayon sa nabasa ko sa profile niya, teacher nga siya sa isang public school. Mukhang ilang taon pa lang siya sa pagtuturo. At ayon din sa mga picture niya na nakikita ko, sumasali din siya sa mga beauty pageant. So, sinave ko pa nga ang isang picture niya noong college siya. Hindi ko alam pero nakita na ako sa kanya doon sa picture. Gaya kanina, nakakatuwa ang itsura niya. Nang hahaba ang nguso at palasagot, magaling ding mga tuwiran at palaban. Huy, sino yan pare? Ganda! Untag ni Elmore na nakatingin din sa cellphone ko. Wala, sabi ko at ako mang papatay ng cellphone. Pero mabilis niyang hinawakan ito at tinitigan ang mukha ng teacher. Teka, ito yung teacher kanina na na-impound yung motor sambit niya. Natigilan naman ang mga kasamahan namin at nagsilipatan sa amin. Nakisilip din sila sa cellphone kung mahigpit ang hawak ni Elmore. Si ma'am nga ito. Ini-stalk mo siya, sir? Tanong ni Jeffrey. Hala, hinablot ko naman ang cellphone. Hindi Nakita ko lang ang profile niya. Pamilyar sa akin kaya tinignan ko. Sabi ko at pinatay na ang cellphone at nilagay sa bulsa ng jacket. Ani Elmore na halatang may tama na ng alak. Umugong na naman ng tuksuhan at ako na ngayon ang tinutukso nila.
Kunwari pa si sir, crush lang niya si ma'am eh. Maganda naman talaga si ma'am.